What's up guys? Congratulations, nasa day 3 ka na ng auction market theory tutorial natin. Yung una, kung hindi mo pa napanood yung una, yun yung introduction about sa candlestick and market structure ng auction market theory. And pati yung day 2, yun, tinapik lahat doon yung market structure shift. Kaya kapag bago mo panoorin to, panoorin mo muna yung part 1 and part 2. So let's go. Focus muna tayo dun sa ginagamit kong volume profile. Eto siya. Ganito ginagamit ang volume profile. So, nasa iyo 15 minute, 30 minute, kahit ano pa yan. So, ginagamit ito sa ranging price or sa high and low. Kagaya nito, high and low. So, ano bang, kung nakikita nyo, ano yung ano na yan, drawing na yan. Siyempre, first time ka pa lang, di mo maunawaan. Ang itaas nito, wait, ah, tinatawag tong, bigyan muna natin ng letra bago natin ano. Ito yung, wait, yan. Tapos, POC. So, ang itaas nito, yung value area high. Ito yung value area high na mahina yung volume sa taas. Yung value area low naman, dito mahina yung volume. So, kung makikita nyo tong line na to na orange, yan yung value area high. Itong ano naman, value area low. Ito naman yung POC, dito yung most active yung volume. So, dito yung nagkakaroon ng money flow. So, kaya ang auction market theory, hindi siya gumagamit ng order blocks, yung mga high and low as a liquidity. Kasi ito yung volume profile. So, dahil wala tayong bookmap and dip chart, um, ang gagamitin natin, um, volume profile, tsaka yung anchor volume, and VWAP. So, sa susunod na ano, pag-uusapan natin yan and paano mag-entry gamit to. So, ngayon, papakita ko muna kung paano siya, i-explain ko muna paano siya ginagamit. So, ito yung tinatawag nilang the fair value price. If napanood mo yung part 1 na introduction, maunawaan mo bakit yung auction market theory, meron siyang fair value price. After ng fair value price, meron yan imbalance. Lagi ko sinasabi, ang auction market theory, dalawa lang ang sinisik ng market. 'Di ba? Ang trading is more about money. So, if walang malolos na tao, yung market maker kasi, mga institutional, kung walang maliliquidate sa market, hindi gagalaw ang price. So, money flow yan. Ngayon, makikita nyo dito, ang ganitong price sa POC, ang point of control, tinatawag nila yung per value price. After nun, kapag nag-break sa taas yan, tinatawag na nilang imbalance. So, naunawaan nyo, imbalance. So, ulitin nyo na lang yung video kapag di nyo naunahan. So, kung makikita nyo, itong area na to, yung mga, ano na yan, tinatawag yan low volume node. Ibig sabihin yan, walang liquidity na nangyari sa price na yan. Possible magre-reject ng yung price dyan. Pati dito, yan. Low, low volume node yung mga yan. May mark natin, low volume node. Low volume node. Yan. Tapos, low volume node. Yan. So, paano entry yan? Yung auction market theory. So, mark mo lang yung low volume. Yan.
i-mark mo lang. Tapos ito, low volume din to. Wait, I'm zoom in ko, no? Yan, low volume. So, paano mo i-entry yan? Eh di na-draw mo na yung value area high, yung high and low. So kaya wala tayong liquidity sa buy side and sell side and o high and low kasi ang nagbe-base tayo sa volume profile. Ngayon, makikita nyo dito, ayan yung low volume. Dahil sinabi ko kanina, di ba? Ang low volume node, walang liquidity. So magre-reject lang yung price dyan. Kukuha yan ng liquidity sa taas na kasi nag-reject na eh. So makikita mo yan dito, 'di ba? Minart mo yung dalawa na yan. So after niya mag-tap sa low volume node, kung makikita nyo kasi sa range nito, and mag-zoom in kayo, kahit isa lang yung i-draw nyo dyan eh. O, eto. Parehas ng low volume node yan eh. O, i-draw natin dito. And dito. O, yan. Kaya box na lang. Para di kayo malito. Baka kasi malito kayo eh. O, yan box. So, after niya mag-tap, tingnan nyo yung nangyari sa market. Nag-reject. After niya nag-reject, boom, nag-pump. So, makikita nyo to sa, ipapartner natin to sa pag-entry, um, yung catalyst. Ano ba yung catalyst? Ito yung tinatawag nilang um, fair value gap. So, makikita nyo yun, sasamahan natin ng cumulative volume delta to tsaka VWAP. So, kung makikita nyo, yan o. Nag-pump. Yan. Ano yung ita-target nyo? Lagay nyo lang yung SL nyo above this. Oh, may 1:4 na kayo. So, i-draw mo again yung volume profile. Draw again. High and low. After nyan, madraw mo. Ngayon, kailangan i-identify mo yung low volume. Ito, low volume to. Ito. I-zoom in mo para makita mo. Ayan. Kung makikita nyo dito, walang volume. Yan. Oh, after nun, pumunta siya sa value area high, hindi niya man binasag, nag-reject. Then, makikita mo dyan, ito yung cumulative volume delta. Di ba ito yung low niyan? Ito, wait. Nabura eh. Ayan, makikita mo, solid yung pagbasag sa ng volume delta. Pero to, hindi man siya hindi man siya nagtuloy-tuloy. Ibig sabihin may absorption sa market. So, i-draw mo lang ng another volume profile. Wait. Yan. I-draw mo lang yan ng volume profile nung bumagsak. Nag-retest. So, makikita mo, dito yung malakas na volume. Ibig sabihin yan, ito yung low volume. After nakita mo yung absorption na yan, pwede ka na mag-entry dito with catalyst. Catalyst, tinatawag siyang per value gap. Yan. E di, angat mo. O ngayon, gusto mong i-hold. Draw mo ulit yung per value, yung volume profile natin. Then, tignan mo yung low volume. Ito, low volume to. O, after niya mag-tap, pwede pa, i-ano mo na naman. I-draw mo ng pataas. Yan. After nun, draw mo ulit yung volume profile. Ganito siya ginagamit. So, samahan mo ng volume delta. Tumingin ka ng absorption ng divergence.
Ayan, o, dito yung low volume node. Lagi ko sinasabi, nagre-reject ang price sa low volume node kasi money flow yung volume profile. Pinapakita nito kung ano yung lakas ng volume sa market. Lagi niyong tatandaan, ang nagpapagalaw sa market ay pera. Ayan. Sorry kung hindi ako nakapag-upload ng mahaba kasi every Saturday lang ako gumagawa ng tutorial. Ayan. O after nun nag-retest yan, pwede mong i-draw para di ka malito. O. Tingnan nyo yung money flow nasa taas. O. After pumunta sa low volume node, na-identify nyo dito yung malakas na volume and nagkaroon ng catalyst. Pwede na kayong mag-buy. Ayan. So, ganyan lang ginagamit yung volume profile. So, lagi nyong tatandaan, ang volume profile, meron siyang per value, price, and balance. So, sinisik niya lang dalawa. Before kayong mag-entry, intay muna kayo ng per value. Na-explain ko na yun sa part 1. So, balikan nyo lang yun. Napaka-importante nun. Then, sa next video, i-explain ko kung paano gamitin ang cumulative volume delta and VWAP. So, if nakatulong tong video na to, pagi-follow na lang YouTube channel ko and like and subscribe na lang. So, comment na lang kayong AMT. I-upload ko yung day 4 sa susunod na Sabado. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. God bless you and peace out.